Sa kagustuhan kong mahuli ang demonyong tanggol niya, ipinahin ko si Santino. Akong nakapatay sa sarili kong anak. Ang demonyong tanggol na yan, ang dahilan kung bakit namatay ang anak ko. Siya ang sumira ng buhay namin. Pagbabayarin ko siya. Naparil si Santino. Kasama siya sa napatay sa enkwentro. Hindi kailangan ko makita si Santino. Hindi pwedeng nabaril ang anak ko. Hindi pwedeng patay si Santino. Ano, Marites? Hindi pwede. Ako, sandali! Pwede! Baka magtagpo kayo ni Rigor. Delikado para sa'yo, Marites. Lahat na lang nang dumidikit sa'yo, tanggol na mamatay. Kaya tama lang ang desisyon kong tumiwalag talaga sa inyo eh. Ben, kunting malasakit naman. Hindi to tamang panahon para dyan. Tamang panahon, Enteng? Kailan ang tamang panahon? Pag lahat kayo patay na, kailan ka titino, tanggol? Pag ubos na lahat ng mga kasamahan mo at mag-isa ka na lang natitira, tanggol? Mag-isa ka na lang lumalaban. Yun ba ang gusto mo? Tanggol, hindi ako magkukunyari na alam ko yung sakit na nararamdaman mo sa kapatid mo. Kasi wala naman akong kapatid. Pero alam mo kung anong alam ko? Kung gaano ka kasaya kapag kasama mo si Santino. Simula bata pa lang tayo, kita ko na yun eh. Siya yung kapatid mo na pinakamalapit sa'yo. Nakita ko yun lahat. Yung pagiging mabuting kuya mo, kung papaano mo siya pinrotektahan, kung papaano mo siya minahal. Pero sa totoo lang, naigit ka ako sa inyo kasi pag nakikita ko kayong dalawa, yung pala yun eh. Sarap pala na may kapatid na minamahal. Teng. Ayoko muna pag-usapan sa Santino. Hindi ko kaya. Ako may kasalanan kung bakit siya namatay. Tagol, pasensya na. Alam ko. Pero, Tagol, ang gusto ko lang sabihin, kapatid mo ako. Ha? Kapatid mo kami lahat dito. Kaya, dama ko yung sakit na nararamdaman mo. Masakit din para sa amin. Tagol, kaya kita kinausap kasi ang punto ko lang, huwag mong susuluhin yung galit. Huwag mong suluhin yung lungkot kasi kasama mo kami sa laban. Hindi ka namin iiwan. Tandaan mo yan. Kasi hindi mo ito kakayanin mag-isa lang. Ha, Tanggol? Kasama mo kami. Tandaan mo yan. Sa ngayon, iwan mo na kita, Melissa. Kung kailangan na kausap, sabi ka lang. Totoo ba? Wala na si Santino? Parang hindi naman ako makapaniwala. Ano ba talagang totoo? Mga pulis daw may gawa eh. Hindi ko rin alam eh. Di ba nag-usap yung mag-ina?
Tapos ito yung sunod na nangyari. Si Mang Rigor. Rigor! Mang Rigor! Mang Rigor. Nakikiramay ho kami. Santino, anak, tayong dalawa na lang magkakampi dito. Wala na tayong ibang maaasahan kundi ng isa't isa. Sinira tayo ni Tanggol. Kapag nakita mo sila uli, patayin mo! Ipunin mo lahat ng galit mo at ibuhos mo lahat sa kanya. Salamat ako sa'yo. Dahil naging napakabuting kapatid mo sa akin. Hindi kita makakalimutan. Mahal na mahal kita, Santino. Salamat. Dahil kahit kailan, hindi mo pinabayaan si nanay. Pinapangako ko sa'yo. Ipapanalo ko ang laban na to. Hindi ko sasayangin ang buhay mo. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ng pagbabago dito sa Maynila. Pagbabayarin ko si Rigor at ang mga gerero. Kinabahan naman ako sa inyo. Kala ko nagsialis na kayo. Huwag kayong maglalalabas kasi baka may makakita sa inyong... O siya, ipaghahain ko muna kayo ng pagkain. Salamat po. Masakit talaga kay Tanggol. Yung nangyari kay Santino. Sigurado hindi papayag yan. Gaganti yan. Ngayon sigurado, papatayin niya na talaga sa Rigor. Dapat naman talaga mamatay ni hype na yun eh. Puro na lang kasamaan ang ginagawa niya. Lalo na ay Tanggol. Ano ba kayo? Huwag naman kayo halabir lang sa mga galawan. Gamitin naman natin ang utak natin. Planuhin natin na maigi ito. Alalahin natin si Tanggol. Baka dahil sa padalos-dalos natin yan eh. Mapahamak tayong lahat. Salamat. Sige, tatawag na lang kami pag may kailangan pa kami. Sige po, sir. Pare. Pare, tama na yung pag-inom mo. Nakauwi na si Santino. Matatawag mo bang pag-uwi ito? Patay na si Santino. Napatay ko ang sarili kong anak.
Dahil gusto kong pagbayarin si Tanggol. Dahil sinira niya ang buhay namin. Dahil kay Tanggol, nangyari ang lahat ng to. Namatay ang dalawa kong anak. Isa na lang ang dahilan kung bakit nabubuhay pa ako, Mando. Ko, papatayin ko siya sa pinakamasakit at pinakamarahas na paraan. Pare, huwag mong ilagay sa mga kamay mo ang batas. Kung gusto mong pagbayarin si Tanggol, pare, hulihin mo, kasuhan mo, ikulong mo. Hindi mo alam yung sinasabi mo, Mando. Dahil hindi ka ama. Wala kang anak, wala kang pamilya. Hindi mo alam ang sakit na mawala ng anak. Walang kapatawaran ang ginawa ni Tanggol. Tama ka, pare. Wala akong anak. Pero alam na alam kong nararamdaman mo. Nasasaktan ka. Galit na galit ka, pare. Pero pare, pulis ka. Ikaw pa ang hepe ng kapulisan. Ipipilit ko na higit kanino man na hindi tamang ilagay mo sa mga kamay mo ang batas. Ding. Ding. Makikirami kami sa inyo ni Marites, ha? Salamat, Kong. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na ang apo ko. Siya ang pinakamabait sa tatlong magkakapatid. Napakabata pa niya para mangyari ito sa kanya. Naawa ako kay Marites. Iyak ng iyak buong gabi. Frenny, kamusta ka? Kamusta ang pakiramdam mo, Frenny? Marites. Pumunta lang ako nasa Dimas. Doon daw dinala si Santino. Sandali lang ha, pupuntahan ko lang ang anak ko. Sasama ako, Marites. Hindi natinding. Ako na lang. Baka madamay pa kayo. Ako na lang ang pupunta. Hindi kita pwedeng pabayaan. Si Rigor ang haharapin mo doon. Tinding, siguro naman meron pang katinuan na natitira kay Rigor. Siguro naman papabayaan niya akong magluksa para sa anak ko. Sa'yo ibubunto ni Rigor ang galit niya. Kung nandito si Tanggol, sigurado akong hindi yun papayag. Pabayaan mo na muna itong gawin ko mag-isa. Tsaka mas mahalata ni Rigor kung madami tayo eh. Ako na lang muna ha. Ako na lang muna. Mag-ingat ka. Marites, basta't mag-iingat ka. Hindi mo alam ang lalim ng galit ni Rigor ngayong wala na si Santino. Baka kung anong gawin na sa'yo. Mag-ingat ka. Ingat. Kapag Wala nang kinalaman dito yung pagkapulis ko. Dahil dalawa na sa mga anak ko na tinuturing kong mundo ko ang nawala sa akin. Ang pagiging ama ko na ang nagsasabi sa akin na nagkamali ako magpalaki ng isang demonyo. Sinusumpa ko kay David at kay Santino. Sa mga kamay ko mamamatay ang demonyong yan. Tanggol.
Kamusta ka? Niisip mo kapatid mo. Hindi ko na po alam kung ano nangyayari sa akin, Papa. Kung ano nangyayari sa buhay ko. Hindi ko malalairik sa buhay ng kapatid ko. Na dahil sa akin, namatay siya. Napakaraming pangarap ni Santino. Napakaraming gusto niya mangyari sa buhay niya. Pero hindi niya nagawa. Pati siya nadamay sa kamalasan ko. Wala akong ibang dapat isiin kundi sarili ko. Tanggol, huwag mong sisihin ang sarili mo. Walang ibang may kasalanan nito kundi ako. Tama si Ben. Ang lahat ng mga taong dumidikit sa akin, minamalas at nasisira ang buhay. Tanggol, hindi totoo yan. Ang mga gero at si mga Rigor ang nagpapahamak sa mga taong tinutulungan mo. Nagbuwis ng buhay si Santino para iligtas ka. Kasi naniniwala sa sayo. Tanggol, si Papa, si Owing, Santino, ang patunay na handa kami mamatay para sa pinaglalaban mo. Dahil naniniwala kami dito. Kaya hindi ka pwedeng mawala ng pag-asa, Tanggol. Kailangan nating ituloy ang laban. Para sa mga taong nagsakripisyo na naniniwala sa'yo. Ben, hindi ko alam kung kaya ko pa. Kung kaya ko pang ipanalo ang labang ito. Kong! Mayor! Sumugod na ho ang mga tao dito sa mansyon. Nasa gate na sila. Pinipilit nila makapasok. Vice! Hindi na talaga... Tulungan mo kapulisan. Sandy, hindi pwede makapasok ang release sa compound. Opo, Vice. Opo, Vice. O ano na? Lumala na yung issue, kuya, dahil hinahayaan natin. Kaya nang iniisip ko, gamitan na natin sila ng dahas. Ubusin na natin lahat ng nagpoprotesta laban sa atin. Total, wala naman na silang silbi sa atin, di ba? Nasa pwesto na tayo. Pwede nang wala tayong amor sa kanila. Kapag humarang yung mga yan, ubusin na natin sila. Walang mamamatay, walang papatayin. There's a better way of handling this. Miguelito, ikaw nakakalimutan mo, tayo nasa pwesto. Nasa atin ang kapangyarihan. Gagamitin natin ang rule of law. Kung kinakailangang mag-declare ka ng 10 executive order, yun ang gawin mo. Ikaw ang mayor. Ikaw ang may power na gawin yan.
para matigil na itong nangyayaring ito. Simula ngayon, hindi ka nang makialam sa mga problema. Kayong dalawa, ako na ang masusunod. Ako ang gagawa ng paraan sa lahat ng bagay. Masyado malakas ang mga gerero. Sila ang nasa posisyon ngayon. Pero tama kayo. Hindi ako maaaring mawala ng pag-asa. Tayo na lang ang inaasahan ng mga Pilipino. Kinakailangan natin mapatalsik ang mga gerero. Kailangan natin silang matanggal sa senyor. Ipaglihiganti ko sa Santino. Si Owen. At si Lolo. At ganun na rin ang lahat ng mga tao sa Maynila. Kukunin natin sa kanilang kapangyarihan. Aayusin natin ang buong Maynila. Hoy! Di na kayo nakontento na tinraidor nyo kami, sisiraan nyo pa kami. Sana hindi kayo malasin at hindi pagsisihan kung ano man ang magiging dulot nito. Hindi kaya magalit sa atin si Ben. Hindi man lang tayo magpapaalam sa kanya. Hindi tayo dapat nagtatagal sa isa't iba. Dito ho nagtatago si Natanggol. I will